Nag-umpisa si Miriam sa kanyang pang-araw-araw na ginagawa. Naglinis siya sa buong sala at kusina, naglaba ng mga damit pagkaalis ng asawa niya papunta sa kanyang trabaho. Napabuntong hininga si Miriam habang tinitignan ang gabundok na damit na kanyang lalabhan ngayong araw. Sa isip-isip niya ay hindi na naman siya makakapagpahinga dahil maya ay kailangan niya ng mag-asikaso ng tanghalian ng pamilya. Habang tinatanggal niya ang mga damit sa dryer, ay nakita niya ang medyas ng kanyang asawa na may malaking butas, napangiti na lamang siya at sa isip-isip niya ay, "Para ka talagang bata, Jack. Sabi ko itapon mo na ang mga luma mong medyas, lalo na yung butas-butas." Napagdesisyonan ni Miriam na siya na lamang ang pipili at magtatapon ng mga luma at butas na medyas sapagkat alam niyang tamad si Jack na kanyang asawa sa pagpili at tapon pa ng mga ito. Dumiretso na si Miriam sa kanilang kwarto upang di na magamit ni Jack ang mga medyas na ito. Habang nagbubukod-bukod siya ng medyas ay may napansin siya aparador na ito. May isang bagay na kaipit sa isang medyas na nakatago sa pinakailalim ng mga ito. Hinila niya ito at nakita niya ang wedding ring ni Jack. Sing-sing ni Jack, gulat niyang sinabi. Bakit nandito ito? Gulong-gulo si Miriam, hindi niya maintindihan kung bakit nandito ito, na dapat ay suot ito ni Jack. Umiling-iling siya at sinabi niya sa kanyang sarili na baka nakalimutan lang niya ito suotin at tinago niya ito sa kaniyang aparador. Pero sa kabilang banda ay napaisip din siya na bakit parang sinadyang itago ito sa pinakailalim upang walang makakita nito. Tinawagan niya agad-agad si Jack upang malaman ang kasagutan, ngunit ito sumasagot sa kaniyang tawag kaya't ang opisina na lamang nila ang kanyang tinawagan. "Mrs. Parker, magandang tanghali." Nabosesa ng sekretarya ni Jack ang asawa nito. "Kamusta si Mr. Parker? Sana ay gumaling na siya. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Dagdag pa ng sekretarya niya, nagulat si Miriam. Oo, si Jack. Okay naman siya. Paumanhin, ngunit may nangyari ba sa dyan sa trabaho?" Ang ibig ko sabihin ay, alam mo na, hindi siya nagsasabi kung stress na ba siya dahil baka ayaw niya ako isturbuhin. Wala naman po sa aking pagkakaalam. Pero si Mr. Parker ay sobrang igi ng kanyang noong mga nakaraang araw. Sobrang galing niyang negosyante, pero kailangan niya din pahalagahan ang kanyang sarili. Sana ay makabalik na siya sa trabaho. Lahat kami ay inaantay siya. Napahawak si Miriam sa kanyang puso ng tuluyan nang maproseso sa kanyang isip na ilang araw nang hindi pumapasok si Jack sa opisina. Hindi niya ipinahalata sa sekretarya nito na gulong-gulo na siya at nasasaktan sa naririnig nito. "Alam mo na, yan si Jack." Peke siyang tumawa. Okay na siya, babalik na rin si Jack sa lalong madaling panahon. Mas okay na ang pakiramdam niya ngayon, tumawag lang ako para sa kanya upang malaman namin ang lagay dyan sa opisina. "Maraming salamat, magandang tanghali ulit." Nang namatay ang tawag, pumasok sa isip ni Miriam na matagal nang nagsisinungaling si Jack sa kanya. Sa isip-isip niya ay, kung hindi pumapasok si Jack ay saan ito tumutungo tuwing umaalis siya ng maaga. Alalang-alala si Miriam at halos wala na siyang nagawa sa bahay ng buong araw, kakaisip kay Jack at inaantay niya lamang itong umuwi. Kinagabihan, tumunog ang kanyang cellphone at nakatanggap siya ng mensahe galing kay Jack. "Hello honey, wag mo na akong intayin ngayong gabi. May nangyari kasi sa opisina at madaling araw na ako uuwi." "Sorry hon." Napaluhas si Miriam habang binabasa niya ang kasinungalingan ng kanyang asawa. Pinigilan niya ang kanyang emosyon at itinipe ang kanyang usual na tugon sa kanyang asawa. "Okay lang babe, kita na lang tayo mamaya, ingat ka." Sigurado na si Miriam na may tinatago talaga si Jack, kaya't hihintayin niya ito hanggang sa makauwi at kukumprontahin niya ito kaagad. Pagkadilat niya ng kanyang mata ay napansin niyang umaga na pala. Nakatulog siya kakaintay kay Jack, nilingon niya si Jack sa kanyang tabi, ngunit napagtanto niyang wala ito rito. Malinis pa at walang lukot ang kanyang tabi na parang wala pang humiga rito. Naamoy niya ang coffee na nanggaling sa kanyang kitchen, dali-dali siyang bumaba at nakita niya si Jack nakakatapos lang kumain. Nilalagay na ni Jack ang mga pinagkainan niya sa lababo nang mapansin niya si Miriam sa pinto ng kusina. "Magandang umaga, honey." Masayang bati ni Jack sa kanya habang pinupunasan niya ang kanyang basang kamay sa tuwalya. Napansin ni Miriam na suot na ni Jack ang wedding ring nito. "Nagmamadali ka ba ngayon?" Tanong ni Miriam habang nakakrus ang kanyang kamay at nakatitig sa inihandang pagkain ni Jack para sa kanya.
Hinandaan siya ng scrambled eggs, tinapay at mainit na kape. Yes, honey. Hinalikan ni Jack ang pisngi ng kanyang asawa. Marami pa kong gagawing sa trabaho. Tulog na tulog ka kaya di na kita ginising. Ginawan na lang kita ng paborito mong scrambled eggs. Masayang pagkakasabi niya. Salamat Jack. Pero may gusto kasi akong sabihin sa'yo. Nakita ko kasi, panimula ni Miriam habang naglalakad papunta kay Jack. Ngunit bago pa siya matapos sa kaniyang sinasabi, ay pinutol na ito ni Jack. Sorry babe, malalate na talaga ako sa trabaho. Ilista mo na lang ang mga sasabihin mo. Mamaya okay, I love you. Sabi niya at niyakap niya si Miriam. Pangako pipilitin ko makauwi ng maaga para mapag-usapan natin kung ano man ang gumgulo sa iyong isipan. Pero sa ngayon, aalis na muna ako. Umakyat si Jack sa kanilang kwarto para kunin ang bag nito. Umupo si Miriam sa hapagkainan, ngunit wala rin doon ang focus niya. Medyo gumaan ang loob niya nang makitang suot nito ang wedding ring nila at pwedeng-pwede niya itong kausapin mamaya tungkol doon. Ngunit HND pa rin may pagkakailan na nagsisinungaling ito sa kanya. Maaga itong umaalis at gabing-gabi na kung umuwi. Inalis ni Miriam ang mga pag-iisip na ito nang makita niya si Jack na paalis. Ingat ka, sabi ni Miriam, ngunit hindi na sumagot pa si Jack at dumiretso nang umalis. Napansin ni Miriam na nakasuot si Jack ng winter gloves. Nang maisarado na ni Jack ang pintuan, tumakbo kaagad si Miriam papuntang kwarto nila upang i-check ang aparador nila ng medyas. OMG Hindi ito maari. Kailangan pa ni Miriam humawak sa aparador dahil nanginginig na siya sa sakit. Nakita niya ang wedding ring nito na nakatago sa ibang pares ng medyas. Gloves upang di niya ito mapansin. Isa lang ang ibig sabihin kapag inaalis ng isang lalaki ang kaniyang wedding ring tuwing umaalis ito. Ngunit hindi niya pwedeng bastang akusahan si Jack ng walang pruweba. Sinuklay ni Miriam ang kanyang kamay sa kaniyang buhok at pabalik-balik ng lakad sa kanilang kwarto, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Isa lang ang nakita niyang paraan. Nagbihis siya at nagpa siyang susundan niya si Jack. Di pa siya nakakalayo. Sa isip-isip niya habang tinitignan ang bus na nasa bus stop. Nakita na niya nga ito na nagte-text habang nag-iintay sa bus stop. Nang nakasakay na si Jack ay alam niyang hindi ito ang sakayan papuntang opisina nila. Hinintay niyang makasakay si Jack at dumami ang tao bago sumakay si Miriam at dumaan sa isa pang entrance malayo kay Jack. Buti na lang hindi siya nito napansin. Nakayuko lamang siya upang siya mapansin nito. Nakita niyang nagtitype si Jack at bumilis ang kanyang tibok ng puso. Makalipas ang ilang minuto ay huminto ang bus at tumayo na si Jack para bumaba. Hinintay ni Miriam bumaba si Jack bago siya tumayo at bumaba. Nakita ni Miriam na papunta si Jack sa isang bahay. Nakatirik ito sa isang maliit na subdivision. Nagtago si Miriam sa isang puno habang tinitignan si Jack na papunta sa isang maliit na bahay. Lumingon-lingon si Jack bago niya pinindot ang doorbell. Binuksan na din kaagad ng isang dalagang babae na halos 20 gwat kay Jack. Para siyang nasusuka nang makita ang kanyang asawa na hinawakan sa bewang ang dalaga at hinalikan ito na mariin at sinara ang pintuan. Nanlumo si Miriam, hindi siya makapaniwala na magagawa ito sa kanya ng kanyang asawa. Nagawa siyang lokohin nito doon pa sa halos 2 dekada ang agwat nito sa kanya. Gusto ni Miriam na suguran ng dalawa dahil sigurado siyang nasa kama na ito. Ngunit alam niya na iyon ang ikakasira ng kanilang relasyon at tuluyan siyang iiwan ni Jack kasama ang dalagang mas bata at mas sexy sa kanya. Ayaw niyang mawala sa kanya ng kanyang asawa. Nakapagdesisyon na si Miriam, gagawin niya ang lahat mapaalis lang ang babaeng yon sa buhay nilang mag-asawa. Kahit anong kaharapin niya, wala siyang pakialam, basta mapaalis niya lang ang babaeng iyon. Nagpalipas ng oras si Miriam sa kafe, malapit sa bahay ng babae upang matanaw niya pa rin kung uuwi na ang kanyang asawa. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, bumukas ang pinto ng bahay ng babae, lumabas si Jack at ang dalaga, hinalikan niya muna ang babae bago umalis. Nang makita ni Miriam na nakapasok na ang babae sa loob ng bahay, dali-dali siyang lumabas at pumunta sa bahay nito. Kumatok siya at hinintay itong bumukas. Lumabas ang parehas na babae at kinausap siya. Yes, sabi ng babae habang nakangiti. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Dagdag pa niya. Hi, ako si Miriam. Di mo ako kilala, pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakita kita kasama ng asawa ko at alam ko kung ano namamagitan sa inyo. Pwede ba kong pumasok para makapag-usap tayo? Anong pinagsasabi mo?
Taas kilay na sabi ng babae. Nagkakamali ka ata, miss. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ba umalis ka na? Sinarado ng babae ang pinto pero napigilan siya ni Miriam. Hindi, sandali. Yung lalaking kasama mo kanina, siya si Jack, di ba? 20 taon na kaming kasal, sabi ni Miriam at pinakita ang kanilang singsing. Hindi mo siya lubusang kilala? Niloloko ako ni Jack at ikaw tinatago ka niya. Pinakita ni Miriam ang picture nila ni Jack nung kasal nila. Tinatanggal niya ang singsing niya sa tuwing umaalis siya papuntang trabaho. Habang tinitignan ng babae ang mga litrato na pinakita sa kanya ni Miriam, nagulat siya. OMG! Hindi ako makapaniwala, mangiyak-ngiyak na sabi ng babae. So matagal niyan akong niloloko. Sorry miss, hindi ko talaga alam. Paniwalaan mo ko, wala akong alam na meron na pal. Hindi ako mag-e-eskandalo. Pumasok muna tayo sa loob, sabi ni Miriam at pumasok na sila. Sa loob nagpakilala ang babae sa ngalang Tessa. Kwinento ni Miriam ang mga kakaibang napansin niya ng mga nakaraang araw kay Jack, katulad ng pag-alis ng wedding ring nito, hindi pagpasok sa opisina sapagkat pumupunta pala ito sa bahay ni Tessa. Mahal na mahal ko siya, malungkot na sabi ni Miriam. Binuo naming ng masaya ang pamilya naming, hindi ko akalain na magagawa niya to sa akin. Hindi ako nagsuspetsa kahit onte, hindi ko rin naisip na mapupunta ako dito, kausap ka. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko, sabi ni Tessa. Umiwas ng tingin si Miriam at tumingin na lang sa kanilang kusina. Nagkakilala kami sa bar 6 na buwan makalipas. Kasama ko noon ang mga kaibigan ko nang lapitan ako ni Jack at binigyan niya ako ng inumin. Wala siyang suot na singsing noon kaya akala ko single siya. Humanga ako sa kanyang itsura noon kaya tinanggap ko ang alok niyang inumin dahil sa isip-isip ko, wala namang mawawala kung tatanggapin ko iyon. Nagkita ulit kami 1 linggo makalipas sa parehas na bar. Nalaman ko sa aking mga kaopisina na magkalapit ang aming pinagtatrabahuan, kaya't araw-araw na kaming nagkikita at naging magkaibigan na kami mula noon. Pero parehas namin alam na hindi lang basta-basta pagkakaibigan ang meron kami, lagpas pa doon. Sa tuwing tinitignan niya ako, alam kong mahal niya ko at mahal ko rin siya. I'm sorry, sabi ni Tessa at nakita niya na lumuluha na si Miriam. Sorry Miriam, minahal ko ang asawa mo at minahal niya rin ako. Sa loob-loob ni Miriam ay wasak na ang puso niya sa mga naririnig niya, ngunit kailangan niyang pigilan ang nararamdaman niya dahil nanto siya para ayusin ang problema, hindi para umiyak at magmukmok sa isang tabi. Tessa, sabi ni Miriam habang pinipigilan niya ang kanyang luha, hindi kita sinisisi. Alam kong di mo alam na may asawa na si Jack. Pero sana maintindihan mo na kasal siya sa akin. May anak kaming 8 taong gulang. Hindi mo pwedeng sirain ang pagsasamahan naming. Hindi ko sinira ang pagsasamahan ninyo, matapang na sabi ni Tessa habang nakatitig sa mata ni Miriam. Hindi ko kasalanan na hindi ka na mahal ng asawa mo, Miriam. Mahal ko si Jack, siya lang minahal ko ng ganito at alam ko ganun din ang nararamdaman niya para sa akin. Ano naman kung kasal kayo ng 20 taon kung hindi ka na niya mahal? Mas mahal ako ni Jack, kaya't ikaw dapat ang lumayo, hindi ako. Nagulat si Miriam sa lakas ng loob ni Tessa na sabihin niyon. Parang sasabog si Miriam pero bago pa siya makapagsalita ay may narinig siyang boses palabas ng kusina ni Tessa. Sino ka? Lumingon ang 2 babae at nakita nila ang batang babae na nakatayo sa kusina. Asul ang mata nito at kamukhang kamukha ni Tessa. Pero ang unang napansin ni Miriam ay ang kaunting buhok ng batang babae na malapit na maubos. Hindi lalagpas sa 6 na taon ang edad ng bata. Sa itsura ng bata, isa lang ang naiisip niya. Kapansin-pansin kasi ang itim sa ilalim ng mata nito at maputlang balat. Manonood na po ba tayo ng cartoons? Dagdag pa ng batang babae habang nakatingin kay Tessa. Sasama ka po ba sa panonood sa amin? Hay, ako po si Lily, sabi ng batang babae kay Miriam. Hindi mapigilan ni Miriam mapatitig sa batang babae habang naglalakad ito papunta sa kanilang kwarto. Anak mo? Tanong ni Miriam. Wala ka nang pakialam doon, sagot ni Tessa. Pwede ba umalis ka na? Huwag ka na magpapakita sa amin. Goodbye. May cancer siya. Hinawakan ni Miriam ang kamay ni Tessa. Pero inalis ito ni Tessa. Huwag mo kong hawakan. Umalis ka na. Pwede kita matulungan. Sabi ni Miriam habang tinitignan ang maliit nilang bahay na may kumukupas na pintura, mga lumang kagamitan. Kapag iniwan mo ang asawa ko, ipapagamot ko si Lily, alok ni Miriam.
Makakatanggap ako ng $100,000 galing sa aking kamag-anak at hindi iyon alam ni Jack. Kaya kong ibigay sa iyo yon in cash kung susundin mo lang ang gusto ko. Nakita ni Miriam na unti-unti nang lumuluha si Tessa at nagdadalawang isip na siya kung tatanggapin niya ang offer o hindi. Pag-isipan mo mabuti ang desisyon mo, Tessa. Dagdag pa niya, alam kong sapat na ang perang yon para sa pagpapagamot ni Lily at pwede pa kayong makapagbagong buhay sa syudad. Pwede kong ibigay ang pera bukas. So ano sa tingin mo? Maluha-luhang napatingin si Tessa sa picture ni Lily at dahan-dahang tumango kay Miriam. Sa tingin ko, oo ang sagot mo. Masayang sabi ni Miriam. Tama ang iyong naging desisyon. Magtiwala ka, hindi ka magsisisi. So magkita na lang tayo bukas 2:00 ng hapon. Tumango si Tessa at umalis na si Miriam. Kinabukasan binigay na ni Miriam ang pera at nangako si Tessa lilipat na sila ng tirahan at hindi na magpapakita pa kay Jack kahit kailan. Gumaan naman ang loob ni Miriam at umuwi na siya sa kanilang bahay. Sa ikinikilos ni Jack mula noong nag-usap sila ni Tessa. Masaya siya na hindi na tinatanggal ni Jack ang singsing nito sa tuwing pumapasok ito sa opisina, marahil siguro ay hindi na nito nakikita si Tessa. Sa wakas bumalik na sa ayos ang lahat sa isip-isip niya. Ika-4 na araw mula noong nag-usap si Miriam at Tessa habang nag-aayos ng mga damit sa aparador si Miriam. Bumalik na naman ang kaniyang takot dahil nakita niya ang singsing ng asawa niya na nakatago na naman sa aparador. Katulad nung mga nakaraang araw, nakatago na naman ito sa paris ng medyas sa pinakailalim. Hindi na nagdalawang isip pa si Miriam at pumunta kaagad siya sa bahay ni Tessa at kinatok ng kinantok ang pintuan. Ilang segundo nakalipas ay may narinig siyang kalampag ng paa na papunta sa upuan. Humigpit ang kanyang kamao nang makita si Jack na nagbukas ng pinto. Miriam, ano-anong ginagawa mo rito? Nanlaki ang mata ni Jack na para siyang nakakita ng multo. Anong ginagawa ko rito? Galit niyang sabi, nag-iba na ba ang lokasyon ng opisina at nandito ka? Ngayon, bigyan mo ako ng matinong sagot, Jack. Bakit ka nanto imbes na nasa trabaho ka? Jack, sino ang nandyan? Bago pa makasagot si Jack, ay lumabas na si Tessa at tumabi kay Jack. Wow, so ganito ka pala sumunod sa usapan? Galit na sabi ni Miriam at pagkayamot lang na binigay ni Tessa sa kanya. Malandi kang babae ka. Bakit ka nandito, sabi mo aalis ka na, at hinding-hindi ka na magpapakita pa sa pamilya ko. Akala mo hindi ko malalaman na nagkikita pa rin kayo. Kilala niyo ang isa't isa. Tiningnan ni Jack si Miriam at Tessa. Saan ka pupunta? Anong nangyayari? Pinag-cross ni Tessa ang kanyang kamay ay tinititigan si Miriam. Pinuntahan ako ng asawa mo, 4 na araw na ang nakakalipas, at sinuhulan niya ako ng $100,000 pampagamot ni Lily kapag iniwan kita. Pumayag ako pero, ano? $100,000? Gulat na pagkakasabi ni Jack at tumingin kay Miriam. Saan mo nakuha ang perang yon? At sinuhulan mo siya? Alam mo Miriam, mabait kang tao, sabi ni Tessa. Dapat susundin ko ang gusto mo. Gusto kong gawin yon. Anong ginagawa mo dito? Sinabihan na kitang umalis ka, layuan mo na kami, Tessa. Pero nanto ka, kasama ng asawa ko dito sa bahay mo. Sorry, Ok. Pinilit ko naman pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-move on at hindi ko kayang iwan si Jack. Mahal ko siya at mahal niya din ako. Siya ang buhay ko at ayokong malayo sa kanya. Naririnig mo ba siya, Jack? Umiiyak na sabi ni Miriam. Akala niya siguro itatapon mo ang pagmamahalan natin ng 20 taon para lang sa ilang buwan pagsasama. Umuwi ka na kasama ko, 20 taon ang agwat ninyong dalawa, huwag mong gawin ito. Patatawarin kita basta huwag mo lang sisirain ang pamilya natin. Pero umiwas lang ng tingin si Jack. Alam kong alam mo na ang lahat kaya madali na lang sa akin sagutin ang mga tanong mo. Panimula ni Jack habang nakatitig kay Miriam. Nire-respeto kita bilang babae at bilang nanay ng anak natin. Utang na loob ko ang lahat ng mga bagay na ginawa mo para sa pamilya natin. Special ka sa akin pero hindi na kita mahal. Si Tessa na ang mahal ko. Hindi ako naniniwala sa iyo, galit na sabi ni Miriam. Sa ilang buwan na pagsasama ninyo mahal mo na agad siya? Magising ka nga sa katotohanan paano na ang anak natin. Anong sasabihin ko paglaki niya? Susuportahan ko kayo at yun na lang ang magagawa ko. Kalimutan mo na lang ako mag-move on. Ayoko nang magsinungaling at ipilit pa yung satin. Mas gusto kong kasama si Tessa at Lily. Nasagot ko naman na yung mga tanong mo. Kaya umalis ka na at layuan mo na kami. Hindi mo ba nakikita yung ginagawa niya sa'yo? Sigaw ni Miriam.
Minamanipula ka niya. Pero kung ayan ang gusto mo, bahala ka na. Akala mo siguro luluhod ako at magmamakaawa sa inyo. Ikaw, ibalik mo ang pera ko, kada sentimo. Wala pa sa akin ang pera. Pag-iwas na tingin ni Tessa. Wala sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo sinunod ang gusto ko, kaya ibalik mo sa akin ang pera ko. Ibabalik ko sa iyo ang pera. Pero, malungkot na sabi ni Tessa, kailangan ko lang ng oras. Nabayaran ko na kasi yung pagpapagamot ni Lily. Pangako ibabalik ko sa iyo ang pera mo, dagdag pa niya. Inakbayan ni Jack si Tessa. Narinig mo na siya, Miriam. Ibabalik niya ang pera sa iyo kaya't pwede bang wag mo kami pilitin? Hindi ba't nangako rin siya pero hindi niya natupad? Anong karapatan mong gamitin ang pera ko at magpakita pa ngayon sa akin? Galit na sabi ni Miriam. Alam ni Miriam na galit na siya, kaya't mas pinili niya na lang umalis kaysa makagawa pa ng bagay na alam niyang pagsisisihan niya. Nagbabala si Miriam bago siya umalis na kailangan ibalik na ang pera niya sa lalong madaling panahon. Nagbago ang buhay ni Miriam sa mga susunod na araw. Kinuha na ni Jack at tumira na kasama si Tessa at Lily. Dumalaw si Jack kay Miriam at sinabing ipapadala niya na lang ang divorce paper. Walang sinabing masasakit na salita si Miriam. Ang sabi niya lang tatanggapin niya lang nangyari at magmo-move on. Pero sa isip niya ay may pinaplano siya para sa babaeng umagaw ng kanyang asawa. Maghihiganti siya kahit anong mangyari. Isang gabi, bumili si Miriam sa online shop ng isang lason na kapag nainom ito ng isang tao ay kaagad din itong epekto. Pero hindi matatrace kaagad ang lason dugo. Nang matanggap na ni Miriam ang lason, hindi na siya makapag-intay na mapainom ito kay Tessa. Gusto na niyang makitang namimilipit sa sakit si Tessa. Kailangan niya lang ng perfect timing para magawa ang kanyang plano. Isang araw bumisita si Jack para imbitahan ang kanilang anak na si Harry para ipasyal. So, saan niyo balak pumunta? Gusto ko makauwi si Harry ng maayos at ligtas bago mag-alas 8 ng gabi. Sabi ni Miriam kay Jack, nagdududa ka ba sa kung paano ko alagaan ang anak ko, Miriam? Tatay niya ko, kaya alam ko ang gagawin ko. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Mahinahon na pagkakasabi ni Miriam para mapagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Nag-aalala lang ako, okay? Nanay niya ko kaya dapat alam ko kung saan siya pupunta. Sa zoo, sabi ni Jack, pupunta si Tessa sa gym pagkatapos ng trabaho. Si Harry at ako ay dadalhin ang gym bag ni Tessa papunta sa kanya at pagkatapos noon didiretso na kami sa gym. Sabi ni Jack at nag-excuse siya papuntang CR. Ito na ang pinakamagandang opportunity para isagawa ko ang aking plano. Sa isip-isip ni Miriam. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto para kunin ang lason at ilagay ito sa tubigan ni Tessa sa loob ng gym bag na nasa sasakyan ni Jack. Kita na lang tayo mamaya, anak. Kumaway siya kay Harry habang papaalis sila ng kanyang tatay. Nagiintay lang ng magandang balita si Miriam sa bahay nila. Iniintay niya ang balitang nag-aagaw buhay si Tessa. Makalipas lang ang 20 minuto ay tumunog ang kanyang cellphone at pangalan ni Jack ang nakalagay doon. Miriam, pumunta ka na sa hospital ngayon na alalang-alalang, sabi ni Jack. Hindi ko alam kung anong nangyari pero sabi ni Harry na uuhaw siya kaya't pinainom ko ang tubig ni Tessa at pagkatapos nun, bigla na lang siyang hinimatay. Ginawa ko na ang lahat, please pumunta ka na dito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Miriam sa narinig niya. Napaupo na lang siya at humagulgol. Kasalanan ko ang lahat ng ito, yun na lang ang kanyang nasabi.